Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Paawa effect na yon itong kampo ni Quiboloy dahil sa pag-freeze ng assets account nito. Damay na din ang lahat-lahat ng property ni Quiboloy. Para po sa karagdagan pang balita, panoorin po natin ito. Pinapa-freeze ng Court of Appeals ang mga bank account at ari-arian ng wanted na si Pastor Apollo Quiboloy. Damay din dyan ang mga bank account at ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ at SMNI. Nasa front line ng balitang yan, si Camille Samonte. 10 bank accounts, 7 titulo ng lupa, 5 sasakyan at 1 aircraft. Yan ang mga ari-arian ni Pastor Apollo Quiboloy na pina-freeze ng Court of Appeals matapos maghain ng petisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Iniutos ng korte na bawal galawin ng mga naturang ari-arian at bank accounts sa loob ng 20 araw. Nahaharap si Quiboloy sa kasong sexual at child abuse at qualified human trafficking. Pinaghahanap siya ngayon dahil sa mga arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa CA, may nakita silang batayan na ang mga bank account at ari-arian ni Quiboloy ay ginagamit sa iligal na aktibidad at krimen. Bukod kay Quiboloy, pina-freeze din ng korte ang bank accounts at real estate properties ng 11 opisyal at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Kasama dyan ang 47 bank accounts na nakapangalan sa KOJC, 16 na titulo ng lupa at 16 na sasakyan. Ayon sa korte, ang ilang miyembro ng KOJC ay ipinadala sa Amerika para mag-solicit at hinuhulog ang mga donasyon sa bank accounts ng KOJC para pondohan ang stadium ng religious group at ang marangyang pamumuhay ni Quiboloy. May freeze order din sa Children's Joy Foundation ng KOJC at sa Suarasug Media Corporation ang nag-ooperate ng Sunshine Media Network International o SMNI. Paliwanag ng Department of Justice, bahagi ng standard procedure ang pag-freeze sa assets at bank accounts para matiyak ang integridad ng investigasyon sa kaso ni Quiboloy. Ang goal talaga natin dito ay malimit po yung actions or yung movement ni Pastor Quiboloy. Especially in cases like this where we are faced with somebody with a lot of resources. Posible pa raw mapalawig ng hanggang 6 na buwan ang freeze order depende sa kalalabasan ng summary hearing. Sa pahayag naman ng abogado ng SMNI, sinabi niyang nirerespeto nila ang desisyon ng korte pero maghahain daw sila ng mosyon laban dito. Ayaw naman magkomento ng abogado ni Quiboloy dahil hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng utos ng korte. Pinuri naman ni Senator Risa Hontiveros ang pagpapa-freeze ng ari-arian ni Quiboloy. Ang senador ang nanguna sa pagdinig tungkol sa mga umunay pang-aabuso ni Quiboloy sa ilang dating miyembro ng KOJC. Dahil dito, umaasa siyang hindi na makakatakas si Quiboloy. Ngayon sinasalang nila ang mga kabataan ng KOJC na kung saan dito pinagpapaaral at binibigyan ng pang-araw-araw na makakain ang mga batang kinopkop ng foundation ni Quiboloy. Saad nila, hindi lang daw si Quiboloy at SMNI ang apektado ng nasabing pag-freeze ng asset ni Quiboloy, damay na rin ang foundation ni Quiboloy na sumusuporta sa kabataan ng kanilang simbahan. Para po sa karagdagan pang detalye, panoorin po natin ito. Samantala dahil sa inilabas na freeze order ng AMLAC laban sa The Kingdom of Jesus Christ o KOJC at ang ibang mga organisasyon na naiuugnay dito ay hindi na makakain o hindi na makakakain ng mga kabataang pinangangalagaan nito. Pati ang kanilang mga pag-aaral maapektuhan. Yan ay giniit ng mga abogado ng KOJC sa isang press conference nitong Huwebes. You should have considered that hindi si pastor lang yung tinira ninyo dito eh. Tinira ninyo dito yung mga group, yung mga institutions na hindi naman talaga kasali. As we speak, yung mga bata sa Barangay Kawayan at Tamayong, hindi pa nakakatulog yun dahil sa trauma kanina. Hanggang ngayon. Yung mga bata sa Children's Joy Foundation, hindi natin alam kung ano ipapakain bukas, kung hangin ba ang ipapakain natin sa kanila. Alam nyo ba kung anong ginagawa ninyo? Di bali na kami, matatanda na eh. Pero yung inosenteng bata na pinapaligiran ng mga pulis o naka-uniforme ng pulis sa Barangay Kawayan, Barangay Tamayong, Kalinan District, Davao City. Yung mga bata sa Children's Joy Foundation sa Quezon City,
sa kung saan-saan ba parte hanggang Amerika, hindi natin alam paano sila mag-aalmusal bukas. Kung hangin ba ang ipapakain natin sa kanila. Anong klase? Ha? Okay lang kayo, Mr. Marcos, magsinghutang kayo dyan, magdamag, wala kaming pakialam. Mag-overdose kayo for all we care. But these are children, innocent children. You are not questioning the people who are in Congress, but you are taking money away from children. Yung freeze order po, kasama yung Children's Joy Foundation. Na kumakain araw-araw. Mga bata ho ito, whose parents cannot afford to give them a good life. Whose parents cannot afford to send them to school, feed them 3 times a day. Ito po ang na-freeze ninyo. Pagkain ng mga bata. Edukasyon ng mga bata. Yung mga scholars ni Pastor. Correct. No, na umaasa lamang dito po sa suporta ng KOJC. Pasensyahan na po, wala po kayong maasahan muna ngayon ng KOJC at kawawa naman itong mga inosenteng mga tao, thousands po ito na magsasuffer because of this order, but we have no other recourse except to avail of legal remedies that are with us, and we hope and pray that justice would still be there when we file the motions to lift or we opt to file a petition for certiorari. Yes, naiintindihan namin na maapektuhan talaga ang mga kabataan sa ginawang pag-freeze ng gobyerno sa mga asset ni Quiboloy, pero puro kayo drama kung sino-sino pa ang sinisisi ninyo. Isa lang naman ang dapat ninyong gawin para matigil na itong panggigipit ng gobyerno sa inyo. Pakiusapan ninyo si Quiboloy na sumuko na lang. Anyway, yan naman kasi ang taktika ninyo para maibaling ang issue sa ibang bagay at maawa sa inyo ang tao at lumabas na ginigipit kayo ng gobyerno, actually. Hindi naman dapat madamay ang mga inosenteng bata kung isusuko lang ninyo si Quiboloy. Sa nakikita namin, mas gusto pa ninyong protektahan si Quiboloy kaysa sa nakakarami. Anyway, wala naman talagang konsensya yan leader ninyo. Dahil kung may malasakit siya sa mga nasasakupan niya, kusa siyang susuko at papakiusapan na lubayan ang kanyang mga nasasakupan. Pero ang nangyayari ay yung mga miyembrong mga bulag sa katotohanan ang dumaranas ng hirap. At itong si Quiboloy tuwang-tuwa naman dahil ligtas siya habang ang kanyang mga miyembro ay naghihirap. Pag-isipan mo sana iyan, Quiboloy. Ang dami pa ninyong pinagsasabi. Ang simple lang naman ng solusyon. Isuko at ipaharap sa korte si Quiboloy at matitigil na itong mga nangyayari sa inyo. Dahil kahit ano pa man ang gawin ninyo ang isang suspect na nagtatago, tutugisin at tutugisin pa rin yan ng otoridad. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.